Hello guys, so ngayon naman pag-usapan natin about sa IP which is the intellectual property sa Amazon. So importante po talaga na malaman natin yung mga brands na ayaw nila ng other resellers. Okay? So kapag nag-list ka ng product na yon, okay, minsan papadalhan ka talaga ng cease and desist, CND. Okay? And then pwede yun maka-affect sa Amazon account ng client nyo. Okay, so pwedeng ma-take down yung account niya or minsan ang pinakamababa lang is i-delete lang yung listing. So pwede mo i-delete naman yung listing and then move forward. Okay, ayaw mo ng extra stress. So meron ding mga brand or may mga products na nagsisend ng cease and desist na fake lang naman. So iba naman yung pag-usapan natin next time kung paano mo determine ko yung mga cease and desist na panakot lang or hindi. May mga na-encounter kami na ganun na pinapatuloy namin yung selling and then wala namang nangyari sa account. Okay? So, paano ba natin malalaman yung mga IP? Okay? So, kapag meron kayong easy insight, meron silang additional na fees kapag gusto mo malaman yung IP. So, magre-red siya kapag yung brand name is IP. Okay? And I think may mga software din na meron ako ditong IP detector. So, extension siya, paid siya. So, automatic magre-red siya doon sa gilid ng name ng brand sa Amazon. So, may mga technique naman kaming tinuturo sa mga VA at sa mga seller kung di naman nila afford yon. So, we are using Kipa. So, sa Kipa, pwede mong tingnan kung ilang seller ba yung nandoon. Okay? Kung nakita mo na 2 sellers lang and then brand lang din yung nagsisell, so skip na natin yun. Mga ganun. So, for how many years, dalawa lang sila. So, iwas na tayo doon. May mga ganito namang instances na wala namang brand seller. Hindi naman yung brand yung seller doon. Pero yung decrease ng seller is pa mabilis. Halimbawa dati siya last month is 10, tapos biglang nag 2. So yun yung mga indication na IP yung brand na yun o yung product na yun. So yung Kipa, yung magiging base nyo. Okay, pwede nyo tingnan din sa data, buyback statistics. Tingnan nyo ilang percentage sinong kumukuha ng tawag buybacks na yon. So minsan ma-determine namin doon na ito siya IP kasi itong seller na to parang siya lang yung allowed na mag-sell noon. Okay, nakakuha siya ng rights. Okay, kung ikaw bago pa lang, mas maganda skip mo na yon kasi magkakaproblema ka in the long run. Lalo si client nyo magkakaroon ng problema sa health account niya. So, I think kailangan ko pa explain further next video ko. I think kailangan ko i-include dito yung hard-gated, gated, tsaka ungated para maintindihan ng lahat kung ano ba yung pagkakaiba nila. Okay? So hopefully naintindihan niyo yung video ko about sa IP and paano ma-determine yon kung IP ba yun o hindi. Okay? So, sabi ko nga, kung may mga tanong kayo, comment down below or kung pwede, message nyo ako directly sa Blue App. Okay? I-try ko lang na mabasa lahat kasi as of now, meron akong 13 messages. So, mamaya bibigyan ko ng time tapos masagot lahat. So, maraming salamat guys and God bless.